Noong pong 17, gusto ko na pong samantalahin ng pagkakataon. At siguro po kaya niloob na ako'y maging facilitator ngayong gabing ito. Ay sapagkat noong pong 17 ay unang ika-isang taon po namin dito na pumupunta sa dambanang ito. At gustong-gusto ko pong sanang mag-share noong araw na yung dangan at siguro po hindi kaloob ng Ama. Kaya sa kapahintulutan po ninyo, sana gusto kong ibahagi sa inyo yung pong kagalakan na aking nadarama. Kami pong mag-asawa dahil po sa ipinagkaloob ng mga biyaya doon po sa nalulooban ng taong iyon. At panalangin ko, sana dagdagan pa ng maraming taon ng aming buhay upang makapaglingkod sa ating Ama. Ang una pong nating tatawagin, siguro po mga bata ito, Bea, Prince, Patrick, Aaron. Patrick, Aaron. Alin na kayo? Sino? Kayo bang dalawa? Yung pa isa? Siguro po ang unahin na lang muna natin ay yung isang alagad na Tessie Coronel. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Kahapon pa po ako nagpupumiglas na magbahagi. Pero po, hindi po nagkaroon ng pagkakataon. Hanggang kaninang umaga po, hindi rin po naging takda na makapagbahagi ako. Yung po pala ngayong hapon, ngayong gabi, ihahayag ko lang po ang hiwaga na naganap sa akin. Kahapon po ng umaga sa adoration, lumuhod po ako sa paanan ni Lord of Pardon. Ba't po nakita ko yung daliri ng kanyang paa, nakabuka pong ganyan. Isa po dito, saka yung sumunod, yung pong malalaki. Nakabuka po at mayroon pong kumakatas. Ginawa ko po, dinampi ko po ng kamay kong ganyan. Nagkaroon po ako ng parang langis dito sa aking daliri. 3 beses ko po ginawa yon at nakakuha po ako ng katas. Ipinahid ko po sa parte ng katawan ko na may nararamdaman. Galak na galak po ako. Sabi ko, nung makalabas na ako, ibig kong maglulundag, hindi ko alam kung paano kung sasabihin ang naging kaganapan. Nakita ko po ang nanay ng mahal na apo doon. Sabi ko, Inda, halika, sumama ka sa akin, may pakikita ako sa iyo. Sabi kong ganyan. Sumama po siya sa loob ng adoration. Pinakita ko po yung daliri ng Lord of Pardon.
na makita po niya magkadikit na. Pero po nung ako talaga pong nakaawang, mayroon pong kumakatas sa pagitan ng daliri. Kaya po, nung maidampi ko yung aking daliri, may nakuha po akong parang langis. Napakahiwaga ng ama. Sabi ng inda, mapalad ka, sabi ganyan. At nagpasilay sa'yo, sabi ganyan. Kaya po ako galak na galak. Hanggang sa kagabi po, tuwing magigising po ako, naalala ko po ang naging kaganapan. Hindi ko naman po maikwento sa gawin namin at baka po sabihin naloloka ako. Kaya ko po dito binabahagi, alam ko po na tayong lahat ay nakakadama sa Diyos na buhay na ating pinupuntahan dito. Siya po ang nakagabay sa akin. Sa totoo lang po, lahat po ng gawain ko, tinuturo po niya sa akin kung ano ang marapat at dapat. Katulad po ng pagsasaka, wala po akong kaalam-alam sa naiwan ng aking kabiyak. Meron naman po akong manggagawa, kaya lang po, siyempre, ako po ang mamamalakad ng lahat. Ang akala ko po, basta nagkaroon ka ng binhi na hiyahasik, okay na. Hindi ako nagtanong sa kanila kung ano ang mga binhi nila. Yung pala kakaiba po yung binhi ko sa lugar namin, sa maluwang na lugar namin, ako lang po ang may binhing ganun. Ang sabi po ng mga kapwa ko magsasaka, huwag mong binhiin yan, hindi ka mag-aani, hindi maganda sa tamang panahon yan, sabing ganyan. Humanap ka eka ng katulad ng binhi namin. E di nagbilang tao po ako, medyo nasira po loob ko. Naghanap po ako ng binhi ng katulad ng kanila. Pero niloob po ng ama na wala akong makuha. Ibig pong sabihin, yun na po ang dapat kong gawin. Nanalangin po ako dito sa adoration hanggang sa bahay. Bago ako matulog, Ama, turo mo po sa akin kung marapat at hindi dapat na ituloy ko ang binhi na ito. Wala po akong ganong kaalaman, Ama, ikaw po nakababatid ng lahat. Alam po ba nyo, dinatal po sa kaisipan ko ng Panginoon, anak, kahit na anong magandang binhi ang gawin nila, kapag hindi ko ginusto na mamunga, wala silang magagawa. Kung ano anak ang hawak mong binhi, siya mong ipagpatuloy, ako ang bahala sa iyo. Sabi ko, Ama, patawarin mo po ako, nagbilang tao po ako. Kasi po wala pa po akong gaanong alam, kayo lang po ang nakababatid ng lahat, Ama. Gabayan mo po ako at patnubayan, itutuloy ko na po ang hawak kong binhi na ito. Bagaman po at yung mga sinasabi po nila na hindi marapat, pero naglakas daw ako sa tulong at gabay ng Ama. Nahiyasik na nga po ang binhi. Patuloy po, kapag po ako'y nagpupunta ng bukid, nananalangin po ako, nililibot ko po yung mga palayan na yan, hanggang nananalangin po ako na Ama, gabayan mo ko, ikaw po ang nakababatid ng lahat ng magiging kaganapan. Patuloy po ang paglaki at pagpamunga ng palay. At nung malapit na pong anihin, bawat po makakita sa akin, sabi, ang ganda ng palay mo, madami kang aanihin, sabi sa akin ganyan. Sabi ko, salamat sa Ama, siya ka ako ang may kapahintulutan yan, sabi kong ganyan. Di ganun na nga po, nag-ani nga po, awa po ng Panginoon. Nung pong nakaraan, marami na, ngayon po nadagdagan pang muli. Salamat po sa Ama sa ginagawa niyang kabutihan sa akin. Idinadatal po niya lahat ang mga gagawin ko. Sabi ko nga po minsan sa aking kabiyak, sana manahimik ka na sa kinalalagyan mo sa piling ng Ama. Huwag ka mag-alala, kaya ko na. Nakagabay sa akin ng Ama at ng kapatnubay. Hindi niya ako pinababayaan sa lahat ng oras. Mga kapatid, maniwala po kayo na talaga pong buhay ang pinupuntahan natin dito. Patunay na patunay po, ilang beses na po siyang nadadama ko at nagpapakita ng hiwaga sa akin. Kaya po, nagpapasalamat ako, pinupuri kong Ama
Napakabuti niya. Siyang lagi ang nakagabay at patnubay sa lahat sa aking mga mahal sa buhay. Patuloy mo po ako amang gabayan at patnubayan. At ako po ay patuloy na rin tatalima rito habang ako'y may kalakasan. Salamat po. Pinupuri kita, Ama. Pinasasalamatan kita. Maraming salamat po. Iyon lang po. Kung ating pong nanamnamin ang ibinahagi ng ating kapatid, napakalaking biyaya ang kanyang tinamo dahil sa kanyang pananalig, sa kanyang paniniwala na siya ay gagabayan ng ating Ama. Hindi niya inalintana yung sinasabi ng iba na maaaring kung anuman yung binhi na sinasabi niya, kumbaga sa kwan hindi yung moderno na mga binhi na nauuso ngayon. Pero sa kabila noon, dahil siya'y nananalig, siya'y nagtitiwala sa ating Panginoon, ang biyaya ay ipinagkaloob sa Kanya. Narito na po yung mga bata na mga aawit. Bigyan po natin sila ng sigabong palakpakan. Hello. Puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko, ikaw. Ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko, ikaw.
buhay ka. Ang hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin ay may bukas pa, mayroon sila. Gabi ko ay hindi hadla upang makatakas ka. Mabigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob, kung tayo'y pagsubok lang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob, kung tayo'y pagsubok man. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Di po ba nakakatuwa ang mga bata? At yan po ay tandaan nyo, habang tumatagal at sila'y mahahasa, sila ang mga future singers ng dambanang ito. Meron pa po akong isang tatawagin, ang pangalan po nito ay Imelda Palma. Wow. Magandang gabi po sa magandang umaga po sa gabing ito. Magsishare po ako tungkol po sa kaganapan sa buhay namin sa kapatid ko po. Noong pong November 12, ang kapatid ko po ay nagpunta po sa isang seminar. Bagong ano pa lang po kasi siya, bagong transfer po siya ng school. Dati po siya nagtuturo dito sa Baliwag, napunta po sila ng Lubao, umuwi na po sila ng Lubao. Pinadala po siya sa seminar. Kaso po, magpe-paint daw po sila. Naghanap po siya ng stick, lumabas po sa ground. Naghanap po siya ng stick, may mga bata po na naglalaro ng baseball. Napuruan po ang ulo ng kapatid ko. Nung pong hinagis ng bata yung bat, tumama po yung bat sa ulo ng aking kapatid. Ngayon po, yung pong aking kapatid, dahil nga po nasa seminar siya, tapos po, talaga pong malaki ang impact nung pagkakabato, nagpa-CT scan po siya. Nung lumabas po sa CT scan, ang sabi nung doktor, "Aba, misis, mayroon ka palang bukol dito sa pagitan ng ulo mo at saka nitong ng ilong mo, sa ilalim ng bungo mo papuntang utak," sabing gano'n ng doktor. Sabi niya gano'n, kailangan mangyari sa iyo niyan, baka makibit ka or mabulag ka or something na mapatay yung katawan mo. Ngayon po, yung kapatid ko, kasi po sabi nga po ng doktor, gano'n. Nagpunta pa po siya sa isang doktor, sa neurology po, San Fernando. Tapos po, sabi niya, "Aba, pasalamat ka, nabato ka ng bat. Kung hindi," sabi niya, "hindi mo alam, hindi natin malalaan, meron ka palang sakit na ganyan." Sabi gano'n, blessing in disguise pa yung pagkakabato mo ng bat. Tapos po sabi ng doktor, "Oh, misis, sa ilalim ka namin ng MIR. Medyo mahal ito para ma-sure natin kung talagang meron kang bukol doon nga po sa pagitan ng iskal niya dito sa at saka dini po sa pagitan ng dalawang ilong at saka
mata. Noon po tinawag po niya ako, ate, puntahan mo ko, kailangan ko nandito ka para samahan mo ko, maghahanap tayo ng mag-MIR sa akin. Tapos po, pina-MIR ko yung kapatid ko, nag-positive na naman po. Lumitaw na naman po doon sa mga plate ng MIR niya, meron nga po siyang bukol dito. Tapos po, nung magbalik po kami sa doktor, neurology, sergeant na neurology, sabi ng magkano po? Sabi kong ganon. $250,000, sabi niya ganon. Sabi ko, $250,000. Dok, teka muna po. Sabi kong ganon, mag-aano pa lang po kami. Tapos sabi ko sa kapatid ko, aba, Irma, mahirap ka ako yung sitwasyon natin na yan. Saan natin na yan, makikisapalaran tayo, pabubuksan mo yung ulo mo, ora-ora, para tuklasin lang natin kung ano ba yung sakit mo na yan, hindi tayo sure. Alam mo ba, pag nabiyak ka, maiiba ng takbo ng buhay mo, sabi kong ganon. Tapos po, yung kapatid ko nag-isip-isip, magpasya ka, umuwi tayo ka ako dun sa atin, dun ka muna, magsyam ka ako kay Apo. Napapayag ko naman po siyang magsyam dito. Kaya lang po, hindi po siya nagpupunta dito kapag oras ng gawain. Nagpupunta po siya kung hindi gabi or yung alanganing oras. Yung pong nagpupunta kami dalawa din sa adoration. Minsan po, doon po kami nagdadaan sa likod. Akala nga po kung minsan magnanakaw kaming magkapat. Kahit na po gabi, pupunta po kami din yung dalawa. Tapos po, ang nangyari po sa kanyang umuwi na po siya sa kanila nung natapos po yung siyam. Kasi po, pinaano namin kay Apo, sabi po sa akin ni Apo, wag mong pagalaw. Gusto mo, patakan mo ng aksibal. Kasi po makulit yung kapatid ko, hindi po daw niya kaya yung patak na aksibal kasi daw po masakit. Sige, bahala ka kung ano mo. Sabi ko, ayaw mo sumunod kay Apo. Tapos po sabi, nananalig naman ako, ate, basta alam ko kanya mawawala Tapos po yun, umuwi na po siya ng Lubao. After that, ngayon pong bakasyon na naman, eto na naman po, tumira naman po kami magkapatid. Sabi niya, ate, nagpa-CT scan ako. Ang sabi ng doktor, lumaki daw ng ilang pa yung aking bukol. Sabi niya, anong pasya mo? Ate, samahan mo ko sa St. Luke's. Doon tayo magpapaano. Sige, sasamahan kita. Alam niyo po ba kailan kami naka-schedule magpunta sa St. Luke's? Nung pong Merkulis Santo, Apo. Alam niyo po ba ang nangyari? May kinausap po akong driver taga rito sa Paligi. Tumawag po yung driver. Hindi ako pwedeng mag-drive kasi nagtatae ako. Kasi po sabi niya, ate, mag-commute na lang tayo. Sige, sabi ko, kasi Tapos po, dumating na naman po yung tawag. Sabi ng sekretary ng doktor, hindi ako po pwede kasi masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, Irma, alam mo, kaya ayaw mo matuloy sa St. Luke's. Pupunta ka sa Divine Mercy. Tara, gumaya ka. Punta tayo doon. Nagpapainom si Apo, tsaka ako nagugas ng paa. Aba, alam niyo po ba? Pagdating po namin, nakalay na po yung mga cups. Nakipila na po yung kapatid ko. Tapos sabi niya, ay ate, hindi daw ako po pwede, mga cups lang daw. Pumasok na po kami doong mag-ate. Tapos nung siya, ay Irma, tinatawag ako, pwede ka na daw doon. Na-reject na naman po siya. Ate, ayoko na, bakit na-reject ako? Sabi po niyang ganon. Sige pa, sabi ko, katlo, sabi ko. Tapos po, tumawag si kapatid na Promise, sabi niya, kapatid, yung pong kapatid ko, lagi po siyang nare-reject. Tapos po nung katlo, dito po siya kay Apo. May mensahe po akong narinig kay Apo. Tapos tumatawa lang po yung kapatid ko. Pinainom po siya ni Apo at saka po hinugasan yung paa niya. Tapos anong naramdaman mo? Okay lang, sabi niya. Tapos susunod na linggo, schedule na naman po. Punta po kami ng St. Luke's, kinausap po ako nung doktor. Tapos sabi niya, ganito ang proseso. Magagamit niyo ang PhilHealth ninyo, konti lang babayaran niyo. Sabi niya sa akin, nakalimutan naman namin. Sabi ko, Irma, nangagagaling yung form sa hospital ng ganon. De po naayos namin. Sabi ng doktor, makakabalik ba kayo bukas? Sabi ko, Irma, sabihin mo sa Makalawa. Tapos po, sabi, ay, hindi po pwede ate. Friday, yung asawa ko na, siyang kasama. Sige. Tapos po, ayun.
Nagpunta po sila ng St. Luke's, tiningnan po yung ilong ng kapatid ko through endoscopy. Alam niyo po ba kung ano ang nakita? Kasi po pinipilit ko doon sa doktor, sipon lang po. Ngayon po, nakita nga po sa endoscopy, sipon daw po na nandito. Ngayon po, yung kapatid ko, sabi ng doktor, hindi rin tayo sure kasi wala tayong nakita. Ngayon, sabi niya, maghanda kayo ng 200,000. Mag-aano tayo ng bagong aparato upang tuklasin ulit natin yung sakit mo kasi wala tayong nakita. Nako, Irma, sinabi ko na sa iyong walang makikita dyan sa endoscopy na yan. Pinagbibigyan lang kita, hintuhan mo na kako, Irma, yan. Ang tao, pag sinabi sa yung ganon, tapos wala namang nakita kasi yung endoscopy na kako, pinakamainam dahil pinasok dito, wala ka ako, wag ka na akong maniwala na meron kang bukol. Hindi po ba buhay ang Diyos? Kasi pinapanalangin ko po na walang makikitang bukol sa kapatid ko. Ayun nga po, naganap na walang bukol sa endoscopy. Kaya po nananalig ako, iipuhin po ng Panginoon yung kapatid ko na totaling magaling na siya. Kaya po, nagpapasalamat ako ng marami kay Apo sa paggabay niyo po sa akin. Sabi niya, kapag may problema ako, magdasal ka lang. Yun po ang pinakasolusyon sa mga problema ko. Kagaya po ngayon, nag-summer na naman po. Sabi ko nga po, magsasummer yung dalawa kong anak. Kaso po yung hanap buhay ko medyo late po, kaya nga po, wala po kasing school ngayon, hindi po ako nakakapag-deliver sa mga kantin. Kaso po, pag nag-deliver po ako sa mga tindahan, napakahina naman po. Hindi po sapat yung aking kita para sa maayano ko sa pag-aaral mga anak ko. Ang pinaisip po sa akin ng Ama, yung konti mong ani, i-deposit mo para gamitin mo sa para persem nila. And then, yung konti mong puhunan, siyang gamitin mo upang makapag-aral sila. Ganon nga po ang ginawa ko. Alam niyo po ba, nung Monday, umalis po sila, dala-dala po lahat ang pera ko. Akala ko po, wala na po akong perang babalik. Kaso po, nagbalik yung anak ko, Mami, di ako nakapag-enroll doon sa isang subject lang ma-enroll ko, eto yung pera. Kaya nga po, meron pa kaming pera nung anak ko. Sabi ko, anak, pagagamit ko yung motor sa'yo, bibigyan kitang budget, 200 a week, kakasya na yan hanggang sahod natin. Sabi kong ganun sa kanya. Pumayag naman po yung anak ko. Siguro sa halagang na balik sa akin ng anak ko, magkakasya po hanggang makatapos ng summer yung isa kong anak na lalaki. And then yung babae ko po, nag-start na po siyang mag-summer last Monday. Kaya po darating po siguro ngayong araw na ito yung anak ko, sasabihin ko rin po sa kanya, wait lang siya, sa sweldo na namin, kung ibibigay pa yung iba niyang allowance. Yun po ang mga kaganapan sa buhay ko, sa aking pong pamilya, na sa pagdarasal ko po at pag-ano ko po dito sa kay Apo, dito po sa Divine Mercy, ang mga ibinibigay po niya sa aking biyaya, napakarami. Spiritually, physically, mentally, at saka po sa health namin. Maraming salamat po at maghahandog po ako ng isang awitin para sa inyo. Kuya. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and loving you. I've let everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone.
Maraming salamat po. Sa kanya pong ibinahagi mga kapatid, ang tinutumbok din po ay ng kanyang pagbabahagi sa atin ay yung pananalig din sa ating Ama. Pagtitiwala, kung kaya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ng kanyang kapatid, wala yung sinasabi na findings ng mga doktor. Di po ba talagang mahiwaga ang Diyos? Napakabait po niya sapagkat hindi po tinulutan na yung pong malaking hinihinging pera sa ospital. Talaga pong ganyan sa ospital para nang hold up Pero dito po sa atin, sa dambana, ni isang kusing, wala tayong gagastusin. Kaya tuluyan po tayong magtiwala, manalig sa Ama, at lahat ng biyaya na ating minimiti ay kanyang ipagkakaloob. Gusto ko pong tawagin si Ma'am Beth na siyang bibigay ng elaboration tungkol na para po kasing bagamamput wala akong ibinigay na tema ay yung pong pananalig din at pagtitiwala sa Ama ang siyang tinutungo ng ating pagbabahaginan. Thank you, Lord, sa paggamit mo sa aking pagkatao. Bihira na po kasi ako maka-attend sa gabi Nakukonsensya po ako sa mensahe ng banal na Espiritu. Sabihan ba naman ako ng ganito? Hindi ba ang anak mo pag hindi mo nakikita, namimiss mo? Yan po ang mensahe sa akin 3 beses. Sabi po niya, ganun din ako bilang ama mo. Pag hindi kita nakikita, hinahanap kita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sulit naman po, kasi si kapatid na Lando po ang dapat magdulog kanina. Bigla pong pumanig si Tita Cecil. 1 minute before magdulog, sinabihan ako na, Tita Beth, wala po si Tito Lando. Kalooban ng Ama, buhay siya, kayo po ang magdulog. Buhay po talaga siya, kasi po, hindi na sayang yung gabi ko na to, nagamit ng Panginoon sa kaparaan ng nais niya. Hindi po ako magbabahagi ng personal na karanasan ko, kundi ito po ay maging pagninilay sa bawat isa sa atin para matukoy natin kung tayo nga ba'y nasa tamang daan, nasa tamang landasin ng ating pananampalataya. Apo, patawad po. Alam po yan ni Mother. Basta po may tumayo sa gitna, hanggang sa matapos ang mensahe ng banal na Espiritu, kung napapansin niyo po, lagi po ako nakapikit. Excuse me, hindi po ako natutulog. Baka po ma-misinterpret ako na natutulog ako. Hindi po. Alam niyo po kung bakit ako nakapikit? Ninanamnam ko po lahat yung pinag-uusapan dito sa gitna. Sabi ko po, God, nagkakasala ba ako? Ako ba'y nagiging masyadong mapanuri? Yan po ang tanong ko kay God. Kanina po, sinagot po ako ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ang sabi po niya, ang pagsusuri ang magdadala sa iyo sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. So, hindi pala ako nagkakasala sapagkat nais din pala ng Panginoon sa binasa na line sa Bible kanina na ganun nga daw po ang nangyayari kapag ikaw ay nagsusuri. Pero palagay ko po'y 2 klase ang pagsusuri. Pag yung pagsusuri mo, magdudulot ng pagkakasala sa iyo, palagay ko po, hindi tama. Subalit kung ang pagsusuri ay magpapakilala sa iyo ng katotohanan, palagay ko po, hindi masama. Tama po ba ako, mahal na Apo? Tama po ba ang pagninilay? At alam niyo po, pag ako po'y nagising sa umaga, ang pinapanalangin ko po hindi yung kumita ako ng pera, kung hindi yung madagdagan yung kita ko, hindi yung swertihin ako, hindi po inang panalangin ko, batid po ni God yan. Batid po niya. Ganito po yung panalangin ko sa Kanya, napakaigsi. Sabi ko, God, inyaalay ko po ang sarili ko sa inyo. Gamitin niyo po ang buo kong pagkatao sa kaparaan ng nais niyo. Yun po ang panalangin ko sa Kanya. Kumbaga po, nagpapagamit na po ako sa Kanya. Kung ano po yung gusto niyang ipagawa sa akin, mas magagalak po yung kalooban ko kung ito po yung gagawin niya sa akin.
Alam niyo po, dininig po niya yung panalangin ko. Tita Marie, hindi ko na po matandaan kung how many months ago, na yung gampani na paggawa ng listahan ng mga facilitators at yung pong facilitator sa araw at sa gabi, tinanggal na po sa akin at sa kalooban ng Ama, sa pag-aatas niya, pinaganap na po kay kapatid na Marie. Kaya medyo maluwat na rin po na hindi na po ako ang gumagawa ng schedule ng mga facilitators. May layunin po si God kung bakit niya minarapat ito. Alam ko po na ito ay kaparaanan ng paggamit niya sa akin. Nagkaroon po ako ng gampanin sa aming parokya. Nang ako po ay marilib dito, ginamit po ako sa parokya namin na ako naman po yung gumagawa ng schedule ng mga lectors pag Sunday Mass. 3 po yung misa sa amin every Sunday. Kaya yung pong reader, Lector 1, Lector 2, Lector 3, commentator, ako po yung gumagawa for the whole month. Kung iyon po ay hindi ako na-relieve dito, baka medyo po ako magkasama-sama yung kaisipan ko na yung pangalang inilagay ko doon sa parokya namin pangalan pala ng mga taga-Divine Mercy. Malaking gulo po yun. Subalit napakabait ng Ama sa akin, ayun nga po, yung gampanin po, ibinigay na po ng Ama kay kapatid na Marie. At ito pa po yung naging kaganapan. Pagka may mga pagkakataon na meron kami mga spiritual development program. Last week, nag-attend po ako kasi kinukonsensya po kami ng aming kura paroko. Ang topic po kasi is all about the Bible. Kaya ang sabi po niya, hoy, kayo mga lector commentators, dapat mag-attend kayo nung seminar na to kasi kayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kailangan meron kayong pag-unawa. Ganito po yung natutunan ko na gusto ko pong pagnilayan ninyo. At sana po mamaya sagutin po ako ng banal na Espiritu dito sa pahayag na ito. Ang sabi po, ang revelation daw po ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay natipon lahat sa banal na aklat. Lahat daw po ng istorya ng buhay ni Kristo, buong buo, nandirito lahat sa ating banal na aklat. Tama po ba, mahal na apo? Bahala na po mamaya ko ano po ang paliwanag. Although, sinabi po ng banal na Espiritu, narinig ko minsan, na hindi lahat ng kaganapan sa buhay ng ating Panginoon ay nakatala dito sa ating banal na aklat. Ang sabi po, nung nagbigay ng seminar sa amin, na hindi ko na po babanggitin ng pangalan, subalit siya ay isang religious, ang pagpapahayag daw po, the revelation about the life of Christ, nagsimula daw po kay Eva at kay Adan. At nang dahil sila'y nagkasala, pinaalis sa paraiso, hindi naging matagumpay ang Panginoon sa paglalahad ng complete revelation. Kaya ang sumunod pong ginamit ng ating Panginoon ayon po sa religious na ito ay si Noah. Nagpahayag din daw po ang ating Panginoon tungkol sa Kanya sa magaganap sa pamamagitan po ni Noah. Siyempre lahat naman po ng tao ay namamatay. Amen? Pero hindi po na-stop kay Noah ang revelation about the life of Christ. Ito daw po ay itinuloy sa lahi ni Abraham. At nang mawala na si Abraham, ang anak naman niya ang tumupad. At mula sa kanyang anak, kumalat na sa tribo ng Israel. Siyempre, ang lahat ng tao ay namamatay. Kaya, nung pong mamatay na yung mga tao na yon, ang ginamit naman daw po sa pagpapahayag tungkol sa ating Panginoon ay ang mga hari, ang mga hukom, yun naman daw po, at ang mga apostol. Nakalimutan ko po ang mga apostol. At ang sabi po niya, ito daw pong revelation na to ay public revelation. Bakit public? Sapagkat ang sino mang magbabasa ng Biblia ay matutunghayan ang revelation about the life of Christ. Ito po ang isa pa niyang binanggit. The revelation about the life of Christ natapos daw po sa panahon ni Juan Bautista. So ano ang ibig sabihin? After Juan Bautista, wala na daw pong revelation about the life of Jesus Christ. Medyo po, ako, wala nang revelation?
Ano yung ginagawa ni Apo Kunching na nagre-reveal about the life of Christ? Lahat daw po kasi nandun na daw po sa Bible Alam niyo po, nang ako po ay nagkaroon ng malaking katanungan sa sarili ko, bigla po niyang ipinahayag. Ang lahat ng pahayag sa Biblia ay public revelation. Ibig sabihin, kahit na sino sa atin, kung gusto nating malaman ng pahayag, magbasa tayo ng Biblia. Sinagot po niya ang katanungan ko kasi nga po uma-attend ako ng gawain dito. Sabi ko, paano yung mga pahayag ni Apo Kunching? Ang sabi niya, natapos na daw ang mga pahayag sa panahon ni Juan Bautista. Ito po yung sinabi niya. However, meron tayong tinatawag na mga private revelation na ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay ibinabahagi ng banal na Espiritu sa mga pribadong tao. At sa ating katatayuan ngayon, tuloy ang revelation about the life of Christ by the Holy Spirit through Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sa makatuwid mga kapatid, walang pagkaligaw. Natapos man ang public revelation kay San Juan Bautista, sa aklat lang yon, subalit patuloy siyang nagpapahayag through private revelation. At mapapalad ang mga alagad na nagpapakatotoo na sila man mismo ay ginagamit ng Panginoon na i-reveal ang Kristo sa kanilang katauhan privately. Pero may warning. Ito po yung warning. Kung ang pinagtiwalaan na magpahayag ng mga private revelations ay naglalapit sa inyo kay Kristo, pakinggan ninyo sila. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. So ito po yung katanungan natin sa ating sarili. Ang Apo Kunching, ang ilan sa mga alagad na pinagtiwalaan, nag-reveal ang ating Panginoon privately sa kanilang katauhan. Ang sabi po, kung ang revelation nila ay naglalapit sa inyo kay Kristo, paniwalaan ninyo sila. Yun po yung sinabi nung pare, isang relihiyoso na nagbigay sa amin ng seminar. Kaya tanungin niyo po yung ating sarili. Tanungin niyo po ang sarili ninyo. Nang mapunta kayo dito, anong nangyari sa buhay ninyo? Napalapit ba kayo kay Kristo? Definitely, 100% napalapit tayo kay Kristo. Amen? Kasi ako man mismo, patawad po, hindi po ako naninira. Wala po itong paninira, kundi personal kong naging karanasan. Taon-taon, uma-attend ako ng retreat. 3 araw akong umaalis. Nag-i-stay kami sa isang private na lugar na tahimik. Nagre-retreat kami. Pero bakit ganun? Si Elizabeth noon, after the retreat, Elizabeth pa din. Ganun pa rin yung kaganapan. Ibig sabihin, sinong may kasalanan? Yung nagbigay ng retreat o ako? Hindi nabuksan ang puso ko. Pero bakit dito? Unang linggo ko pa lang ng pag-attend sa gawaing ito. Apo, kung natatandaan niyo po, humahayo. Bakit po ako nagsunod-sunod na kung saan ihayo ang ating rebulto? Kahit rebultong naturingan. Bakit? Sapagkat nabuksan ang aking puso't kaisipan at sa pagbubukas nito, napalapit ako kay Kristo. At sino ang naging instrumento? Ang taong ginamit to make private revelations. Walang iba kundi ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid, ito po yung isang warning niya. Minsan daw po, meron daw pong isang grupo na sinasabing sila'y religious group. Sa pagsasalita daw po ng leader, para din pong may pinuno, ang sabi daw po ay, hindi sisikat ang araw sa loob ng 3 araw. Yun daw po yung pahayag. Kaya inutusan daw po yung mga tao na magdala ng kandila, asin at tubig para kung mawalan ng liwanag sa 3 araw, yun ang gagamitin. Sabi po nung pare, hinintay ko yung araw na yun. Kasi pabor sa akin yun Makakapahinga ako, makakatulog ako.
Pero hanggang ngayon, ilang taon na, hindi naganap. Sabi po niya, anong klaseng revelation ang ginawa? Huwad o totoo? Ayaw ko pong humusga. Kayo na po ang bahala. Basta ang pakialaman na lang natin ay ang ating sarili. Kung ang Apo Kunching ay ginagamit ng ating Panginoon to make private revelations about the life of Christ through the Holy Spirit at nakapagpapalapit sa ating kay Kristo, huwag na po tayong bumitaw. Amen? Sapagkat may layunin ng Kristo sa ginagawa niya sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ano po ang layunin? Maging tagapagmana tayo ng kanyang kaharian. Mga kapatid, hindi po ito isang pagbabahagi, kundi isang pagbubukas diwa para mismo tayo sa ating sarili. Pag may tagtanong sa atin, bakit ba kayo nagpupunta doon? Isa lamang ang isasagot natin. Ano pong isasagot natin? Inilalapit tayo ng ating mahal na Apo Kunching kay Kristo. Yun lang po yung magiging kasagutan natin. At ito po'y ni-research ko na. Ni-research ko na rin po ito. Kasi may nagpaparatang na ito daw ay kulto. Sabi ko, hindi ko matatanggap. After 22 years in a Catholic school, pupunta ako sa isang samahan na isang kulto. Kaya ni-research ko. Ito po ay hindi kulto. Anong mga pruweba? Ang pinaniniwalaan natin at sinusundan dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kulto, iba ang kanilang pananiniwalaan. Hindi sila sumusunod sa Kristo, sila'y sumusunod sa tao. Kulto ba tayo? Hindi. Another proof, ang kulto, kung anong sabihin ng pinuno, susunod kayo. Pag sinabi, ang isuot ninyong lahat ay puting damit na lampas bukong-bukong, kailangang sumunod kayo. Pag sinabi ng namumuno, hindi maaaring magpunta dito ang hindi mahaba ang buhok, nasayad hanggang lupa, hindi kayo tatanggapin. Ano yun? Totoo ba yun o kulto? Kulto. Sapagkat dito, meron pang piniprescribe ang ating mahal na Apo Kunching na ang lahat ng member ng Divine Mercy ay kailangan magpahaba ng buhok. Wala. Meron pang pinapahayag ang ating mahal na Apo Kunching na pag dumalo kayo rito, dapat nakadamit kayo ng puting-puti na sayad sa lupa. Wala po. Sa makatuwid, itong gawain natin ay hindi isang kulto. Ito ay isang katotohanan sapagkat ang sinusundan natin ay ang Kristo. Amen? Pangatlo, ang kulto, pag sinabi ng pinuno, mga kasapi ng aking organisasyon, magaya kayo ng 1,000 piso, aarkila tayo ng 10 baliwag transit, at 1 buwan tayo, doon tayo sa bundok. Ginawa ba sa atin ito ng ating mahal na Apo Kunching? Saan ang tipana ng Diyos at ng sambayanang maka-Diyos? Dito, sa banal na lugar na ito. Sa makatuwid, mga kapatid, ang ating samahan ay hindi isang kulto. Kaya mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Alam ko po marami kayong batikos na tinatanggap. Pupunta kayo ron, kulto yun. Ngayon po, alam nyo nang ipaliwanag. Kaya nyo na bang ipaliwanag? Na ito ay hindi isang kulto sapagkat ang sinusundan natin dito ay walang iba kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magandang umaga po sa gabing ito at maraming salamat. Napakagandang pagpapaliwanag ang ibinigay sa atin ng ating kapatid na Beth. At inaasahan kong bawat isa sa atin ay gagabayan ng Ama upang makilala yung tinutukoy na kulto, isang organisasyon na ang natitya ko, ang namumuno ay may personal na interes para sa kanyang kabutihan, pansariling kapakanan. Pero dito, ang ating ginagalang na Apo Kunching, walang hinihinging kapalit. Kundi, ang hinihiling niya at siguro ang adhikain niya tayo ay magtibay.
tayo, ang ating pananalig ay ating dagdagan. Ang pagtitiwala natin sa Ama ay ating pag-ibayuhin upang sa dako paroon ay makamta natin yung ating minimiti na kabutihan ng ating mga kaluluwa upang makasama natin pagdating ng panahon ang ating Amang Panginoon. Gusto ko po ring tawagin last yung ating Mother of the House. Isa sa malaki ang pagpapakasakit, ang pagsuporta sa ating samahang kapatirang Divine Mercy. Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, dakilain ng ating Ama. Sadyang napakabuti ng Diyos, ano po, sapagkat sa bawat araw, kung paano niyo pong narinig ang pahayag ng ating Mami Beth, siguro po panahon na para magkaroon tayo ng sariling paninindigan na ipaglaban ng Diyos na buhay. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, sabi nga, nakatala, daratalang takda, maraming magsasambit na ako ang tagapagligtas, ako ang Mesiyas, maniwala kayo. Marami magsasambit. Subalit, ang aral sa dakong ito ay hindi magdudulot ng kapagkaligaw, kundi higit na pagpapalalim sa katotohanan kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung paano ang Diyos na gumaganap sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sa katotohanan lang po, sususugan ko lang po ang patutuo ni Mami Beth na tayo hindi naliligaw. Sapagkat sa loob po ng 2 taon na ako ay tumira sa dakong ito, na Sabado ng gabi lang ako umuwi. Nung time na yon, halos 2 taon akong tumira sa dakong ito. Siguro po, naging matibay na pundasyon sa akin yon. Bakit hanggang ngayon ay lumalaban ako? Na ipagsigawan na ang Diyos ay buhay. Amen po ba yon? Sapagkat, ng panahon po na yon, totoo po, pinakita at pinasilay ng Ama mismo sa akin po mismo, kung paano yung kahiwagaan niya sa dakong ito at kung paano niyang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching, na sabi ko nga, kung sa una, 2 hanggang 3 taon ay parang ang aking pananalig ay nasa 50%, 60%, ngayon po, lagpas na po sa 100%. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yun po yung aking paninindigan na sa dakong ito, kilala ko yung tinanggap ko, naramdaman ko kung sino yung tinanggap ko. Kaya kapag ito din po yung mananahan sa puso nyo, na nakilala nyo yung tinanggap nyo at nagpadama sa puso nyo, sigurado hindi nyo rin siya iiwanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At malinaw na ang tao na maglalapit sa iyo sa Diyos ay mula sa Diyos. Subalit ang taong lumalayo sa Diyos, wala pang kilalang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakalinaw po yun. Amen? Sapagkat iisa lang ang Diyos. Kaya nagtataka po ako bakit ayaw nila sa lugar na to? Ang sarap-sarap sa lugar na to. Buhay po ba ang Diyos? Na sabi nga, ito'y tipanan. Napakapalad natin. Sapagkat hindi na tayo umaakyat ng bundok para sumamba at makipagniig sa Diyos kumpara nung unang panahon, ng panahon nila Moises. Subalit dito po, kapatagan. At kung magmumula ng baliwag o saan man dako kayo, kapag diniretso nyo, wala na kayong lilikuan. Kundi diretso talaga. Kaya yan ang patunay ng Ama na ang dakong ito ay mula sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, simpleng pagninilay, sabi nga, nung pinapahayag ni Mami Beth, ito lang po yung pinapasok sa isip ko. Sa bagay, hindi na pahihintulutan ng mahal na Apo mismo kung kulto. Siya mismo hindi susunod. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kung ang mag-aatos lang sa mahal na Apo ay mataas na tao at para sabihin ay ganito, mismo ang mahal na Apo, hindi susunod. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, purihin ang Ama, dakilain siya. Ang paanyaya po, kaya po binahagi po yun ni Mami Beth. At sino man tumitindig, kailangan po ang kabutihan ng Diyos ay wag lang nating isalarawan doon sa mga biyaya natin nakakamtan para sabihin natin buhay siya. Wag lang nating isalarawan doon sa kung ano nararamdaman na nasasarapan tayo dahil buhay siya. Hindi po. Bigyan din po natin ng extension
na ang Diyos din ay magalak doon sa pagsusumigaw natin na totoong buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? At yun ay magagawa lang po ng bawat isa kapag binigyan po natin ng paninindigan ang ating mga sarili na mula sa Diyos upang ipaglaban ang katotohanan na siya ay tunay na buhay, totoong tinanggap at totoong namumuhay dito sa lupa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At tayo po ang nakikinabang lahat. Amen po ba yun? At isa na po ako doon na sabi ko nga, Ama, sadyang napakabuti mo, matatawa ka na lang mag-isa kapag nadarama mo sa puso mo kung anong ginagawa ng Diyos. At yun po yung pinakamatibay na dahilan. Bakit sa dakong ito ay hindi kami maaaring tumalikod? Dahil sa dakong ito, nagpakilala ang Diyos sa amin, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa dakong ito, inakay kami ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa dakong ito, ang mga hiwaga at pagpapala ng ating Panginoon sa espiritual na kabusugan ay nakita at nasaksihan namin sa dakong ito. Mga kapatid, panahon na. Panahon na. Wala tayong ibang pwedeng kapitan. Maaaring kumapit tayo sa tao, 1 araw, 2 araw, kapag kaya kanyang pagbigyan. Subalit sa Diyos, ngayon at kailanman, habang panahon, sa Kanya lang tayo dapat umasa. Amen po ba yun? At ang dakong ito, kung paano isinisiwalat ang tamang aral, ang tumpak na aral na mula sa Diyos, kaparaanan niya upang huwag tayong maligaw. At salamat din sa Ama, sapagkat sa katapatan po nating mahal na Apo Kunching sa pagtanggap sa ating Panginoon, lahat na iniluluwal ng kanyang mga labi, walang bawas. Amen? Hindi kagaya ng tao. Halimbawa, ibinaba ng Diyos ang biyaya, pwede itago yun, at ang ibibigay lang sa iba'y karampot. Amen? Subalit sa dakong ito, dahil mismo ang banal na Espiritu ang nangungusap sa atin gamit ang katating mahal na Apo Kunching, wala pong naitago, kundi naihayag lahat upang tayong lahat ay magbinipisyo. Buhay po bang Diyos? Magnilay po kayo. Yan po ang kaukulan na kung palalawakin po natin, baliwala na kung ano yung gusto nating kamtin bilang tao Dahil, kaya lang tayo nangangailangan ng pang-araw-araw na kailangan dahil tao tayo. Kailangan nating magsuot ng damit, kumain, at kailangan natin bumili, kaya kailangan natin ng pera. Subalit kung pipiliin po natin ang totoong buhay na gusto ng ating Panginoon, simple man at payak, na punong-puno at puspos ka ng Espiritu, lahat ng nakakamtan ng mga nabubuhay sa sanlibutan, mararamdaman mo rin yon kahit sa salita lamang at tinig ng Ama na sinasambit sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po. Kaya sa dakong ito, totoo po, hay na hay po kami. Hay na hay po kami sa Espiritu. Na sabi ko nga, nag-uumapaw hanggang ulo. Kapag nararamdaman ko po yung mga aral ng ating Panginoon, parang humihiwalay po yung ulo ko sa aking leeg na umaangat po talaga sa sobrang galak, sa pag nakapikit at ninanamnam ang bawat aral. Masasambit ko na lang sa aking sarili. Minsan na ibubulong ko kay Mami Beth, mapalad tayo sa dakong ito sapagkat napaka-blessed natin. Sobrang napaka-blessed po. Na kung paano po ang ating mahal na Apo ay puspos na puspos ng Espiritu at ang bawat isa po ay nababahagi na ng kapuspusan ng Espiritu, mararamdaman niyo po kung paano din kagalak ang Diyos na siya'y tinanggap mo sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, huwag po natin ibaliwala. Wala tayong makikita na material para iabot kanino man. Muli sasambitin ko. Subalit, damhin lang po natin sa ating puso ang banal na Espiritu na siyang tutupad sa buo nating pagkatao. Lahat ng wala sa'yo, may ibibigay niya sa'yo. Kahit ito ay sa puso mo lang, sa isip mo lang, maaaliw ka, mapapayapa ka, at tuwirang masasambit mo, higit ka pa sa isang mayaman. Amen? Sapagkat alam mo, ang proteksyon at punoprotekta sa'yo ay ang Diyos na totoo, na hindi sinungaling, hindi siya mapambola, kundi kapag sinabi niya sa'yo, sigurado maghintay ka lang, may kakamting ka na mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa po, ang pundasyon ng Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, ay mabigyan po natin ng halaga at pagpapahalaga. Sapagkat ang dakong ito, kung inyo pong nanamnamin, maging sa mga aral bawat araw, sadya pong kakaiba ang kanyang mensahe. Kumpara po doon sa mga nagme-mensahe po, na ginagamit din po ng banal na Espiritu kapag nag-homil. Iba po talaga yung direkta na mula sa banal na Espiritu. Amen po ba yun? Mararamdaman mo na lapat sa puso mo at anuman ang dalahin mo sa isip at puso mo, sa bawat kapahayagan niya, nasasagot na.
At doon sa pagsagot na yon, sa mga aral, mararamdaman mo ng unti-unti ng napaparang kung ano man yung lumbay mo sa puso mo, sa isip mo, kaagad nakukuha mo na yung kasagutan sa bawat aral ng banal na Espiritu. Nawa po, masuri niyo po ito. Upang sa gayon, wag na nating danasin ang malumbay. Oo, maaaring isipin mo bilang tao, nakakalumbay. Subalit, kung papalawakin mo pa yung ginagampanan ng Diyos sa buhay mo, wala kang ikalulumbay. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, hindi man karangyaan na makisilayan ng sino man, subalit sa puso mo'y punong-puno ng kasaganaan na mula sa Espiritu, higit pa sa karangyaang material ang iyong nakamtan. Nawa po, tayong lahat ay makatanggap at makadama kung paano ang Diyos ay naglalayon sa katawan ating mahal na Apo Kunching ay walang pagal na katawan, walang pagod upang ihasik ang mga aral ng ating Panginoon, upang doon ay maipunla sa isip at puso natin na ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang mga aral ay mapanghahawakan natin ngayon at kailanman hanggang makarating tayo sa ating patutunguhan. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Marami pong salamat sa mga kapatid nating nagbahagi.